Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng MTB Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa mga bahagi ng pahayagan at pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin! Natutunan mo na sa mga nakaraang markahan ang tungkol sa mga panghalip pananong at mga wastong pananalita o ekspresyon. Nakilala mo na rin ang mga tayutay na metapora o pagwawangis, personifikasyon o pagtatao, at hyperbole o pagmamalabis. Ngayon naman sa aralin ito, masasagot mo ang mga katanungang may kinalaman sa nilalaman ng pahayagan. Handa na ba kayo matuto? Halina't simulan na natin! Ngayon naman, bibigyan ka ng pagkakataon na pag-isipan ang mga nilalaman ng bawat bahagi ng pahayagan sa tulong ng mga gawain. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin! Alam mo ba, pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na matutukoy mo ang mga bahagi ng pahayagan. Inaasahan din na makapagbibigay ka ng sariling reaksyon o opinyon sa mga balita at isyong napapanahon. Mga bata, nakakita ka na ba at nakapagbasa ng pahayagan? Ano-ano ang mga bahaging meron ng isang dyaryo o pahayagan? Tignan mo ang mga ito at ang mga impormasyong matatagpuan sa bawat bahagi. Alam mo ba, ang pahayagan o dyaryo ay isang mabuting sanggunian sa pagkuha ng mga impormasyon? Mababasa mo rito ang mga napapanahon at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. Nagtataglay rin ito ng iba pang mahalagang detalye tungkol sa iba't ibang paksa. Narito ang mga bahagi ng pahayagan. Una, pamukhang pahina. Ang pamukhang pahina, ito ang pinakamahalagang bahagi ng pahayagan. Dahil dito mababasa ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Pangalawa, balitang pandaigdig. Ang balitang pandaigdig, mababasa rito ang mga balita mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Pangatlo, balitang panlalawigan. Ang balitang panlalawigan, mababasa mo rito ang mga balita tungkol sa mga pangyayari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Pang-apat, pahinang opinyon. Ang pahinang opinyon, dito mababasa ang mga personal na opinyon, palagay at kuro-kuro ng mga manunulat tungkol sa iba't ibang napapanahong paksa at balita. Panglima, editorial. Ang editorial, mababasa rito ang personal na kuro-kuro o pananaw ng panugot o editor tungkol sa isang mainit at napapanahong paksa. Pang-anim, anunsyo klasipikado. Dito mababasa ang mga anunsyo sa iba't ibang hanap buhay, ipinagbibili tulad ng sasakyan, bahay, mga kagamitan. Gayon din ang mga pinapaupahan, serbisyo o paglilingkod at iba pa. Pang-pito, tanging lathalain. Dito mababasa ang mga artikulong nagtatampok ng espesyal na tao, lugar, pangyayari at iba pa. Pangwalo, pahinang panlibangan. Dito mababasa sa pahinang ito ang mga balita tungkol sa mga artista o showbiz, gayon din ang mga babasahing panlibangan tulad ng comics, crossword puzzle, horoscope at iba pa. Pang-siyam, pahinang sports. Dito mababasa ang mga balita tungkol sa palakasan o sport at mga manlalaro. Pansampu, obituaryo. Naglalaman ang pahinang ito ng anunsyo ng mga pangalan ng mga namatay. Mula sa mga nilalaman ng balita at pagtalakay sa mga isyu ay maaari kang makabuo ng sariling kaisipan, reaksyon o opinyon. Ang
pagbibigay ng reaksyon ay isang madamdamin at pangkaisipang pagpapahayag tungkol sa issue o usapin. Ito ay naaayon sa iyong personal na isipan, damdamin at karanasan. Ang iyong reaksyon ay maaaring pagsang-ayon o pagsalungat sa isang isyong pinag-uusapan. Kadalasan nagsisimula ang paglalahad ng reaksyon sa mga ganitong salita. Maaring gamitin natin ang para po sa akin o hindi kaya naman sa akin pong palagay. Maaari rin namang naniniwala po ako na o pwede rin naman pong kung ako po ang tatanungin at maaari rin naman pong gamitin ang opinion o saloobin ko po tungkol dito ay bagamat salungat tayo o sang-ayon tayo sa isang usapin, maaari pa rin tayong gumamit ng mga magagalang na pananalita. Matatandaan mo na may mga pahayag na ginagamit sa alinman sa dalawang uri ng reaksyon na iyong ibinigay. Ang mga ito ay: una, pagsang-ayon. Kung ikaw ay mayroong reaksyon o pagsang-ayon sa isang usapin, maaari mong gamitin ang mga salitang ito. Sumasang-ayon po ako. Tama at mabuti po iyan dahil ganon din po ang aking iniisip. Ilan lamang ito sa mga salitang magagalang sa nagpapakita na ikaw ay sang-ayon sa isang usapin. At ang pangalawa naman ay pagsalungat. Bagamat tayo ay salungat sa isang usapin o opinion, o ikaw ay merong salungat na reaksyon, maaari ka pa rin gumamit ng mga magagalang na pananalita upang maiwasan ang hindi magandang pagkakaunawaan. Halimbawa nito, paumanhin po ngunit, pangalawa, ikinalulungkot ko po subalit, at pangatlo, kaiba po sa inyong pananaw. Ilan lamang ito na maaari nating gamitin upang maipahayag natin ang ating opinyon o reaksyon sa mabuti at magalang na pananalita. Matapos mong mabasa ang mga tungkol sa mga bahagi at nilalaman ng pahayagan, kaya mo na bang tukuyin ang mga ito? Subukin ang sariling kakayahan sa tulong ng sumusunod na mga gawain. Halina't simulan na natin! Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, tukuyin ang bahagi ng pahayagan na pinapakita sa larawan. Piliin lamang ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o sagutan papel. Narito ang mga pagpipilian. Una, balitang sport. Pangalawa, balitang pandaigdig. Pangatlo, editorial. Pang-apat, pahinang opinyon. Panglima, anunsyong klasipikado. Pang-anim, balitang panlalawigan. Pang-pito, tanging lathalain. At pang-walo, pamukhang pahina. Narito ang 5 larawan, suriin mo lang mabuti. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang tamang sagot ay editorial. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 2, basahin ang sumusunod na sitwasyon. Tukuyin ang bahagi ng pahayagan na inilalarawan sa bawat sitwasyon. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang unang bilang. Katatapos lamang ng kuya mong si Jeremiah ng pag-aaral. Gusto niyang alamin kung saan siya maghahanap ng trabaho. Maaari siyang tumingin sa blank. A. Pamukhang pahina. B. Pahinang opinyon. C. Anunsyo klasipikado. D. Tanging lathalain. Ang tamang sagot ay letter C. Anunsyo klasipikado. Dito maaari tayong tumingin o maghanap ng mga trabaho. Narito naman ay 2 bilang. Hindi na panood kagabi ng tatay mo ang laro ng paborito niyang kuponan ng basketball. Dapat niyang basahin ang blank. A. Editorial. B. Obituaryo. C. Anunsyo, klasipikado. D. Balitang sport.
Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang bilang na ito. At narito naman ang ikatlong bilang. May paparating na malakas na bagyo at ito ang pangunahing laman ng mga balita. Gusto mong malaman ang mga karagdagang detalye tungkol dito. Makikita mo ito sa blank. A. Pamukhang pahina. B. Pahinang opinyon. C. Pahinang panlibangan. D. Balitang sports. Para sa ikaapat na bilang, nais ng kaibigan mong si Clara na malaman ang mga opinyon tungkol sa issue ng bakuna laban sa COVID-19. Mababasa niya ito sa blank. A. Editorial. B. Balitang panlalawigan. C. Tanging lathalain. D. Pahinang panlibangan. Para sa ikalimang bilang at huling bilang ng gawain na ito, nagtatrabaho bilang nurse ang nanay mo sa ibang bansa. Nais mong makibalita tungkol sa lagay ng mga Filipinong nagtatrabaho roon. Mababasa mo ito sa blank. A. Pamukhang pahina. B. Balitang pandaigdig. C. Balitang panlalawigan. O D. Balitang sports. Natukoy mo na ang mga bahagi ng pahayagan o dyaryo. Ngayon naman ay tutukuyin mo ang mga ekspresyong maaaring gamitin sa pagbibigay mo ng reaksyon o opinyon. Halina't simulan na natin. Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, markahan ng check kung wasto ang mga salitang ginamit sa pagpapahayag ng reaksyon o opinyon. Lagyan naman ng X kung ito ay hindi wasto o mali. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagatang papel. Narito ang unang bilang. Sa aking pong palagay, dapat manatili ang mga bata sa bahay upang hindi magkasakit. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang tamang sagot ay check. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Para sa ikalawang bilang, ako dapat ang masusunod. Hindi ko gusto ang naiisip mo. Narito ang ikatlong bilang. Kung ako po ang tatanungin, dapat magkaroon muna ng bakuna bago payagang pumasok ang mga bata sa paaralan. Para sa ikaapat na bilang, kaiba po sa iyong kagustuhan, mas nais kong mag-aral kaysa maglaro sa labas. At para sa ikalimang bilang, sumasang-ayon po ako na dapat ako bilang mag-aaral ang gumawa ng mga gawain sa module. At para naman sa gawain pagkatuto bilang 4, pagsamasamahin ang mga salitang ginamit sa pagbibigay ng reaksyon. Isulat ang bilang lamang sa hanay ng pagsang-ayon o pagsalungat. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito ang mga pananalita sa pagbibigay ng reaksyon. Una, ganun din po ang aking naiisip. Ano ba ito?
pagsang-ayon o pagsalungat? Ang tamang sagot ay pagsang-ayon. Pangalawa, kaiba po sa iyong pananaw? Ano ito? Pagsang-ayon o pagsalungat? Ang tamang sagot ay pagsalungat. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Matapos mo matukoy ang mga bahagi ng pahayagan at malaman ang mga salitang magagamit sa pagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga balita at issue, palalimin mo ang inyong pagkaunawa sa tulong ng karagdagang gawain. Halina't simulan na natin! Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 5, tukuyin ang bahagi ng pahayagan sa hanay B kung saan mababasa ang nilalaman ng pahina mula sa hanay A. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Mga sinalanta ng bagyo sa Quezon Province. Ano ang tamang sagot? A. Balitang sport. B. Balitang pandaigdig. C. Pahinang opinyon. D. Anunsyo klasipikado. E. Balitang panlalawigan. F. Tanging lathalain. G. Pamukhang balita. H. Obituaryo. Ang tamang sagot ay letter E. Balitang panlalawigan. Dahil ang Quezon Province ay isa sa mga lalawigan sa Calabarzon. Ngayon naman, sagutin ko rin ang ikalawang bilang para sa inyo. Ateneo Wagisa UAAP kontra UP. Ang tamang sagot ay balitang sports. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang mga susunod na bilang. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 6, pumili ng isang sitwasyon mula sa mga nasa ibaba. Sumulat ng 1 hanggang 3 pangungusap upang ipahayag ang sariling reaksyon tungkol dito. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito ang unang sitwasyon. Nabalita ang pagdami ng bilang ng mga bata na tinamaan ng COVID-19. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang kanilang paglabas sa bahay. Ipinag-utos din ang pagsusuot ng face mask at face shield bilang proteksyon. Narito ang ikalawang sitwasyon. May tuturing na isa sa pinakamalalang problema ng bansa ang pagdami ng plastik na basura. Hinihikayat ang mga taga-barangay na gumamit ng alternatibong lalagyan tulad ng papel o reusable o muling nagagamit na bag at basket na gawa sa kawayan tuwing namamalengke. Sa mga nabasa kong dalawang sitwasyon, pumili ka lamang ng isa. Ano ang iyong reaksyon? Sa iyong palagay o paniniwala o ano ang iyong opinyon? Maaaring isulat ang iyong sagot sa iyong sagot ng papel o kwaderno. Para naman sa huling gawain ng araling ito, kunan mo lamang ng tamang titik ang mga patlang upang mabuo ang salita. Ang blank o dyaryo ay isang sanggunian upang makakuha ng mga mahalagang balita at impormasyon. Meron itong iba't ibang bahagi. Maaari kang magbigay ng blank o saloobin tungkol sa mga nilalaman ng pahayagan. Merong mga salitang karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa isang issue o paksa. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!